Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. I'm glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Who knows the world tomorrow brings? My glowing wings, you make me fly. I'll reach and I will touch the sky. Because of you, I'll soar up high. More clarification. Of this Lady in the Lord universe. This is someone, your person na you're in separation right now or you're not together, or the one na may chemistry kayo na meant for you, pwedeng dati mo na nakarelasyon yan, or new person na meant for you, na you are meant to be together. Well, nakarecover na siya actually, from pwedeng psychic attack to, or yung naka-experience siya ng emotional turmoil, yung mga ganun ba? Ganun kasi yung mga effect ng psychic attack maka-experience ng emotional turmoil kasi yung sinasend nila ay mga negativities nila, like emotional toxicity, their thoughts, di ba? Yung ganun. And your energy, naka-ano na to naka-recover from yung nag-juggling siya. And then, nanghinayang to. May panghinayang sa'yo. Nanghinayang to sa'yo. Ay! Gusto nitong ibigay ang gantong buhay sa'yo. Parang payapa, peaceful. Yun ang offer niya sa'yo A huge offer na titira kayo sa malaking bahay in fairness. Malaki siyang bahay. Tapos mag-alaga kayo ng mga hayop doon. Parang farm. Parang ganun farm. Or you will live in a house. You will mag-settle down siya sa'yo. Yung mag-commit. Ganun. So, ibig sabihin may opportunity from this person may offer kasi ito. So, it's opportunity, So, it depends on you if you will grab it or not. So, yan. Who knows the world tomorrow brings? My glowing wings. Lilipat ka. Malaking bahay ito. Malaki dito. Lilipat ka, Nailipat ka niya, doon na kayo titira. May opportunity na offer niya sa'yo. Na a huge offer actually. Nalipat ka. So, there's transition, there's change. A huge change yung mangyari sa buhay mo. Kung lilipat ka. Kaya grab mo itong opportunity na to. Pero it depends pa rin kung maging masaya ka or hindi. Ano kaya maging result pag nasama kayo if you'll grab that offer. Actually, maging abundant yung buhay niyo, maging prosperous, masagana. You will live a complete life. Complete, wala ka nang hanapin pa. Walang kulang. Lahat na nandyan, na all good things in life possible. Kung pera, masagana, prosperous, gano'n. Kompleto, magkano kayo, mga gano'n ba? Who knows the world tomorrow brings? At ito din, hindi kayo maging defensive. Hindi kayo maging guarded sa isa't isa. Hindi ka na maging defensive. You don't need to defend to defend yourself, or yung maging defensive ka, or you will always guard or defend yourself. Yung ganun ba na hindi ka na maging defensive, sa lugar na yan. Kasi bakit kaya? Or when it comes to person na to, hindi ka na maging defensive. Basta yun ang offer niya sa'yo, kasama ito, na hindi ka na maging defensive, or hindi ka na makaramdam ng nagiging guarded or naging defensive ka. Yung ganyan. Kasi, relationship, yan ang offer niya sa'yo. A relationship, to love you, to start something na valuable. Happy kayo.
no? Parang i-value ka nito at ito yung person na pipiliin kang makasama, na ikaw yung makasama niya, na mamuhay kayo ng masaya together, and possible you will spend time a lot in nature or outdoors, kasi outdoor dito sa ilalim ng puno, sa mapuno, magubat, mga ganong lugar, or may mga friends doon, to love you, to make you feel loved, and yung ma-relax ka, no? Yung ma-rejuvenate ka, na maramdaman mo yung yung there's balance, harmony sa inyong relationship and sa paligid, no? Sa paligid ng inyong titirahan, ganyan. So, yeah. And masaya kayo, fulfilled, na ma-enjoy ninyong buhay, na magkasama kayo, na lagi kayong nakangiti, o tumatawa, na masaya kayong dalawa, na alam niyo yung hindi peke na masaya. Basta yung tunay na masaya kayo, no, sa piling ng isa't isa at sa buhay ninyo na magkasama kayo. Sa titirahan ninyo. So yan. Ano pa? Who knows the world tomorrow brings, my glowing wings, you make me fly, I'll reach and now touch the sky. Angel of Balance. Panahon na to para pagsamahin kayo ng Angel of Balance, kasi yan ang Angel of Balance eh. Merong orasan yung Angel of Balance na kung kailan sinabi ng God na pagsamahin kayo, ay you're meant to be together, kahit ano pa situation nyo ngayon, kahit parang napaka-difficult, kahit pa na parang may term dyan eh, kahit na yung situation nyo ay parang imposible, no? Na tingin nyo dati or lately, ngayon ay parang imposible na you will be together, you will live together, na magkatuluyan kayo dahil sa mga pwedeng differences, mga blocks, or pwedeng insecurities, fear, or anything na nabablock or humadlang sa inyo, o dahil sa mga illusions na may naglagay niya sa isipan ninyo. You know, there's deceit here in this world. It's because of palagi may humaharang, mga ganyan, o dahil sa situation din ninyo, if ever na para napaka-difficult ng situation ninyo to be together, yung mga ganun ba. Kasi ayan o, it's time, o malapit na, or it's time na na pagsamahin kayo ng Angel of Balance. Parang merong angel na naka-assign dyan na pagsamahin na kayong dalawa. So ayan guys, Angel of Balance ang mag-unite sa inyo, o kumbaga pagsamahin kayong dalawa ng Angel of Balance. So wala na imposible yan, lalo kung tamang panahon na, tamang oras na yun yung oras na sinabi ng God sa Angel of Balance na pagsamahin mo na sila sa ganitong panahon, oras. Yung person mo maging in love to sa'yo eh. Ayan, ma-deeply in love siya sa'yo. And ikaw, mag-blooming ka. May napaka-positive, active, energetic, happy, goal-driven, optimistic. Dominant yung yellow dito. And your person is tunay na mahal ka. Kasi truth, color blue. Tunay na mahal ka. Yan. Mas lalo pang lalalim yung pagmamahal niya sa'yo, or both of you, pag nagsama na kayo. Ayan. At mukhang masasarap yung maging pagkain ninyo, no? Mukhang may mga turkey, pie, parang croissant dito. Pero mukhang masasarap yung pagkain, no? Kakainin niyo. Prosperous nga maging buhay niyo eh. And feel such joy because you're there for me.
You keep the tears away. You wipe those tears. You gave me strength and always. Thank you for the love and thank you for the joy. Thank you for the love you gave to me. Yung mga monitoring spirit or yung mga nang babantay ng galaw nyo, sumusunod sa inyo, yung minumonitor kayo, yung sinusundan kayo, obserbahan kayo, lumalayo na siya. Lumalayo na siya o sila, lumalayo na siya. Kung ano mang nilalang yan, pwedeng tao o elemento o kung ano man siya. Kasi hindi siya ang ano ba tong tao ba to? The Lord of the Shadows. Tao yan siya. Pero namumonitor, babantay ng galaw mo. Nag-astral travel ba yan? Para bantayan kayo, obserbahan kayo, hindi. Basta namumonitor yan siya, guys. Para bang ano siya, malademonyo tao, demonyong klase ng tao. Demonyong klase ng tao yan. So alam niyo na kung saan napunta ng kaluluwa niya pag demonyong klase ng tao. Gumagawa yan ng mga deceit, mga ganyan, mga evil, no? O baka gumagawa ng witchcraft sa inyo. Ang lumalayo na to, may iwas ng gumagawa ng mga scheme, deceit, kaya demonyong klase ng tao, kay ganyan ang kanyang gawain. Ano bang ginagawa nito sa yung demonyong tao na yan o sa inyo? Witchcraft. Witchcraft ang ginagawa niya. Witchcraft kaya para demonyong tao. O diba? Para bang aswang, di ba ang tawag sa aswang, demonyo din. Kasi kampon sila ng kadiliman. So, ganoon din yung mga gumagawa ng witchcraft. So, sa mga ayaw tawagin na demonyo o kampon ng kadiliman, pwede namang magbago. No? Pwede namang magbago para hindi ka natawagin demonyo o hindi ka natawagin kampo ng kadiliman. Kaya naman talaga ang term. Yun naman talaga ang tawag sa Bible. Hindi pa pinapapatay nga ng ganyan. Nasa Exodo yung pinapapatay ng God yung mga ganyan. Sabi ng God, patayin ang mga magkukulam, patayin ang mga, kaya ayaw manood dito ng mga gumagawa ng ganyan, nasasaktan sila, na-hurt sila, nag-retaliate pati, na-atake sa akin. Nag-retaliate, dami, na-atake sa akin na, iba-iba nga atake nila eh. Mga manipulate pa, gagawa ng deceit, o diba, mga ganon. Pinipili nila yung kasamaan instead na magbago anong ginagawa nila. Instead na tigil nila yung mga ipagawa naman sa anong ginagawa nila. So, sa tingin nila masave yung kaluluwa nila. So, ginagawa nila na yan. So, ayan. Sa akin dati, gumawa din ako ng spells kasi andyan yung temptation kasi naggumawa ka na ganyan. Ang importante yan, bago ka. Di ba? Hindi ka na gumagawa. Kahit yung ano nga yung mga pantanggal ng mga tigal po, sakit, sumpa daw. Hindi na ako gumagawa niyan kasi sumusunod nga ako sa rules ng God, sa payo at ni Jesus Christ, sa payo nila sa akin. Sinabi nila sa akin, wag akong gumawa ng mga ganyan, wag akong magbigkas ng mga ganyan, mga orasyon kasi ang nagtuturo niyan, mga fallen angels. Kahit yung sa mga albularyo, fallen angels nagtuturo ng mga orasyon sa kanila o yung panggagamot. Panoorin niyo sa YouTube. Mayroong mga nire-reveal dyan na fallen angels ang nagtuturo niya. At yan sabi sa akin ng God, at ng Jesus Christ. Yan nga, hindi yan sa Diyos, hindi yan sa God. Yan ay occult yung mga kahit yung gawa. Yung mga sa albularyo. Lalo na yung mga may habak silang ginagamit. Basta ganun. Sa inyo na ako maniwala ko, hindi. Basta ako hindi ako gagamit ng ganyan. Ayaw ko kasi kahit yung mga pantanggal na yan, basta orasyon, ayaw ko. Kasi sinabi na sa akin yan ng God na at ni Jesus Christ na pag iyan ang mga sinambit o binanggit o ginamit o minusal, ma-under ako sa control ng mga fallen angels kasi nga nagtuturo niyan. Fallen angels sa fallen angels yan, yung orasyon na yan. So, ayaw ko talaga. No? Kahit anong
minsan ako rin Diyos na gumawa ko ng ganyan, ayoko. Ay, hindi, ayoko. Kasi ayoko ma-under sa control nila. Ayoko, kasi yun ang sabi sa akin ng God. Yun ang obedient sa God, yung sumusunod ka sa utos niya, kung ano nakasulat sa Bible. Sumusunod ka, hindi ka suwail, hindi ka rebel, hindi ka tumataliwa sa kanyang mga utos. Kahit na pinakita sa akin ng God na sa vision ko, no? Para siyang panaginip. Sinasabi ko naman kung ano yung vision, yun na naginip ka, pero yun ay messages ng God. Yun, parang panaginip, pero totoo yan siya kasi messages from God. Kahit pinakita niya sa akin sa vision ko na ako dun si Asherah, asawa niya ako, o ako mismo, no? At may mga anak kami. Kita niyo yung picture, profile picture dyan. Ganyan kaway ng God na si Yahweh. Yahweh ang pangalan niya. Yan ang tawag sa kanya ng mga taga-Israel. Yahweh. Yan. Basta, ganun. Yahweh. Maskulado na. Maskulot pa nga yung buhok niya dyan sa isa sa profile picture dyan. Nung pinakita niya sa vision ko. Na asawa niya ako. Magkasama kami. Basta gano'n. At Yahweh pangalan niya ako sa Asherah doon. Asherah. Madami na irritate niya. Yan ang magawa ko. Yun ang pinakita niya sa vision ko. Ayun ang totoo eh. Ibig sabihin, kaya pinakita niya sa vision ko, totoo yun. Kasi vision ko eh. At hindi lang naman yun ang vision ko. Bata pa ako, pinapakitaan ako ng vision yan. Oh. Three of Pentacles in reverse. Lumalayo, umiiwas to. Itong tao na to na ginagawan kayo ng witchcraft ng person mo. Kasi kung marami man sila, kung ilan man sila, yung merong ano yung pagtutulungan sa kanila, pwedeng kapwa niya tao din, or kung mga evil forces yung ay pagtulungan sa kanya, no? Para i-destroy kayo, i-harm kayo, gano'n. Hindi sila nagsasucceed, hindi naging matagumpay na ang kanilang mga ginagawa. Baka sila lang din ang nadi-destroy, o baka nagbabackfire sa kanila. Nagbabackfire ba sa kanila ginagawa nilang witchcraft? Kaya pala, no? Para bang tumigil na, huminto, umiwas na kasi nagbabackfire. Hindi naman titigil yan, di hinto yan dahil evil nga. Sinusunod nila yung mission nila from devil. Kung hindi mag-backfire sa kanila. Kaya tumigil yan kasi nagba-backfire sa kanila. Gusto nila mang-control. Tapos, ang sabihin nila, no, sa biktima nila, yung sila yung nangunguna ba, syempre manguna yan sila, mangbastos. May plano na nila yan eh. Bastusin ka, sadyain ka talaga, ganun. Na ritarin ka hanggang sa magalit ka. No? Syempre magalit ka kung bastusin ka, o gawan ka ng deceit, o kaya batuhin ka na ng palipad hangin, utusan ka nilang magalit, ng mga ganun, o kaya syempre galitin ka na, tapos pag nagalit ka na naging aggressive ka dahil may palipad hangin ka, yan ang mga dirty na ginagawa nila ng mga evil, ng mga, syempre that's dirty kasi kumaga yan ay yung mga plots nila eh, deceit nga yan eh, para hindi lang shop eh, kumbaga plano na nila yan eh, pinaplano nila, di ba, pagtutulungan, may plano. Tapos, kunwari, pag nagalit ka, kasi isipin mo may kasalanan ka sa kanila kasi nakapagsalita ka ng ganito ganyan, nagalit ka sa kanila, no? Pero inunahan ka na hindi maganda ng something na masama, o kaya deceit or evil, or pwedeng
nakawan ka nila para magalit ka, or kaya ay batuhin ka ng palipad hangin, tapos syempre may gagawin niya sila para magalit ka. Basta may mga ganun, pati yung ritarin ka, may mga ganun ba, mang bastos, mang oppress, yung mga ganun. Bakit na-experience ko yan? Kasi yung mga ganyan, mga narcissistic yan sila, guys. Kaya ganyan sila. Parang gustong mang-dominate, mang-overpower, mang-control ng iba. Yan ang mga narcissistic. Through that, witchcraft, yung ginagawa nila, and mga deceit. No? Through deceit, witchcraft. Baka marami yung, ganyan din ang experience. Tapos, pag nagalit ka, gagawin ka na nila ng witchcraft kasi may kasalanan ka daw. Kaya may paniniwala sila na pagka wala ka daw kasalanan, hindi ka matabla ng witchcraft. Actually, kahit wala ka pang kasalanan sa kanila, katulad niya, no? Hindi ka naman magalit kung hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka umpisa ng like deceit, or masama, no? Yun nga ang iba eh. Kahit nakaibigan nila, wala namang kasalanan sa kanila. Bakit natatabla ng witchcraft nila? Dahil nainggit lang sila dun sa kaibigan nila. O, kinukulang nila, ba't natablan? Mabait naman sa kanila yung kaibigan nila, ba't natablan? O, yun nga lang nainggit sa mukha ng isang tao. Kagaya sa mukha ko dati, nainggit. Pinakulam na yung mukha ko, nainggit na sa mukha ko yun. No? Kaya hindi naman may compare yung mukha niya sa akin. Sa mukha ko talaga dati. Kaya magkaiba man, no? Magkaiba kasi ang mukha ng tao eh. Baka gusto niya yung mukha ko eh. Kasi magkaiba yung mukha niya. Iba lahi niya eh. Kasi kami may lahi kaming Espanyol, kaya parang kaya lula ko, parang ano siya eh. Maganda yung lula ko. Basta ganun, may lahi kasi kaming Espanyol. Kaya unique siguro mukha ko. Haviliana kami si Lilo. Haviliana, yun lahi namin. May lahi kaming Espanyol, may dugo kasi kaming Espanyol. Kaya ganun. May mix. Iba naman Japanese, may ganyan, may lahi silang ganun. Pagka nahaluan na kasi, ay parang, siyempre, kumbaga, iba na yung result, parang unique. No? Sabi na lang natin unique. Basta ganon. Tingnan nyo yung mga lahi na mga Spanish. Diba? Ayan. Pag nainggit, kukulamin ka na, ipakulam ka. Mga ganyan ang ginagawa nila. Kung ano kinainggitan nila sa'yo, pwede din boses mo. Oh. Pero ang totoo niyan, kahit wala ka pang kasalanan din sa mga yan, tatalab yan kasi black magic yan, kadimunyuhan yan eh. They're dealing with demons. At ang kapalit niyan, kaluluwa nila. Alam nyo na. Saan ba ilalagay ng God ang mga souls na gumagawa ng witchcraft and sorcery? Sa Lake of Fire may sulfur. Nasa Bible ang katotohanan. Lake of Fire may sulfur, doon niya daw ilagay yan. Yung souls na gumagawa ng ganyan. Madaming gumagawa niyan. Kahit yung mga spell lang. Madami. Kahit ako gumawa ako ng mga spell. Pero tumigil nga ako. Sumunod ako sa rules ng God. Kahit ang sinabi niya sa vision ko, at pinakita niya sa vision ko, asawa niya ako. Kasi, takot ako sa God. Respeto ako sa God. Kasi, may faith ako sa God. Kasi, obedient ako sa God. Kasi, ayoko parusahan ng God sa kabilang buhay. Basta ganon. At saka ganon talaga ako. Masunurin ako. Kahit nung bata pa ako, guys. Nung bata pa ako. Kunwari, utusan ako ng nanay ko na, o kaya lola ko na bumili ng ganito ganyan. Kahit minsan ayoko, sabi ko. Pero sinusunod ko din yan.
Yung pinsan ko naman, oh, sige, tita. Sige. Okay, kaya yan. Pero hindi niya sinusunod. Basta ganun. Ako, masunurin talaga ako. Basta, ganun. Ganun, kahit ng bata pa ako. Yan eh. Kasi gano'n ang paniniwala nila kay gagawa sila ng mga scheme, deceit para magalit ka, ritarin ka para magalit ka, bastusin ka, kung ano pa, gawin ka ng deceit. O sadyain ka talaga guys, kapanadya sila. Dahil nag-umpisa yan sa pwedeng insecurities, inggit, gusto nila ng power and control. Alam mo yun, narcissistic. Ako hindi talaga ako nauuna. Dati pa, hindi talaga nauuna. Maliban lang talaga kung manipulated ng palipad hangin yung isipan ko kasi napasukan talaga ako ng palipad hangin. Hindi talaga ako mahilig manguna. May mga narcissistic kasi manguna talaga yun sila. Gusto nila mang-dominate, mang-overpower na sila yung parang may authority. Alam yung mga ganun. Baka napasukan na sila ng mga palipad hangin, kaya ganun sila. Pero meron talagang mga evil, kagaya niyan. O, sila talaga, pagplanuhan nila, lalo kung nainggit sila sa'yo, o meron na pagka-greedy nila, no? Kaya hinatulan ng ganyan sa kabilang buhay ang mga ganyan, saan? Sa impyerno. Kasi nakikita ng God lahat yan, kahit anong hide nila sa kapwa nila tao, yes, sa kapwa nila tao, mahide nila kasi pahide naman yung ginagawa nila eh. Kasi ganoon talaga mga traidor, mga evil, mga kadalasan pa-hide yung ginagawa nila. No? Pero sa mata ng God, sa God, hindi yan nila ma-hide. Nakikita lahat ng God, kaya dating sa judgment, doon sila nahatulan sa impyerno. Doon na sila nilalagay. Hindi nagtatagumpay itong Tapos pag kunwari na piktuhan ka, na harm ka, na destroy ka ng kanilang mga deceit, witchcraft, black magic. Sabi nila yung karma na. Hindi yun karma. Ang ganun, na karma na daw. Pero kagagawa nila yun. Dahil sa demonic, sa sabuatan sa mga demonyo. Dahil yun sa mga ginagawa nilang kadimunyuhan, which is ang kapalit ay kaluluwa nga nila magdusa sa impyerno. Tuwang-tuwa sila kasi na-destroy nila yung taong kinainggitin nila o yung kina-insecurean nila, yung taong gusto nilang angkinin kung sa tao na yan, no? Tuwang-tuwa sila, nakarma daw, pero kagagawa nila yon, iba ang tinatawag na bad karma. Kunwari ay yung katulad ng ginawa nila, sila ang tunay na makarma. Hindi lang karma ang abutin nila, paparusahan sila ng God doon sa kabilang buhay, sa lake of fire and may sulfur. Bakit? Number 1, inggitiro, inggitira, or greedy, kung ano mang umiiral sa kanila. Yung greedy, ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Ang mga inggitira-inggitiro, yung makaramdam ka ng inggit, ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mapag-imbot sa iyong kapwa. Pero anong ginagawa nila? Mapag-imbot, tolerate nila yung naramdaman nilang inggit. Tapos gumagawa pa sila ng witchcraft and deceit. Anong sabi ng God? Patayin ang mamangkukulam, patayin ang mga witches and wizards. Pinapapatay nga ng God yan sa Exodo Tapos ano sabi ng God about sa mga witchcraft and sorcery? Liars, kasi yung ginagawa nila yung manipulation, lies, no? Deception. Napapaloob yan sa witchcraft, yung mga ganyan. Siyempre, kasi nungalingan yung isent nila sa isipan, illusion sa isipan, manipulation, yung mga ginagawa niyan. Something dark, evil, something na demonic yan. Ano nga ito ng God yan? Sabi ng God, doon niya yung nilalagay sa lake of fire, sa portion ng lake of fire na may sulfur ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Yun. Sa akin dati gumagawa man ako ng spell, gumanti kasi ako nun, guys. Kasi ginagawa na ako ng ganun, o baka utos lang din nila yung nagagawa din ako para pare-pareho kami. Gumanti na ako nun kasi may ginagawa sila sa akin ng mga deceit, witchcraft. Yun, pero tumigil na ako.
Ang mga spell na yan. Yung mga pag-send ng spell, yung mga ganon. Kasi gumanti na ako noon. Kasi, naku, nagrabyado talaga ako. Pero yung pangulam, di ako gumawa ng pangulam. Hindi naman ako nangulam. Yung ano lang talaga, mga spell, sa YouTube. Yan. Mga spell, tsaka yung mga pantanggal, mga ganyan. Pero hindi na ako ganun. Kasi, obedient ka ako sa gadi. Gano'n obedient sa gadi. Hindi na ako gumagawa yan. Ano yung pinagbabawal ng gadi. So, yan. So, yan. Ano pa? I'm imparting my energy right now. And feels a joy because you're there for me. You keep my tears away. Maybe you're ready right now for a union. Ano ba ready ka na for this union? Sa energy na to. Yes. You're ready for a union. Yeah. You're ready for a union. With what? You're ready for a union with what? Tingnan natin. With 501s. Someone in competition or nakipag-compete o may mga kaaway to. Union with what? Actually, paparating to kasi mabagal siya. No? Pero seryoso, willing na mag-commit. Akala nyo kahit pare, pag mali yung mga tinuturo nila sa mga tao, nakakonsente nila. Kasi isa yan sa sign ng false prophet yung they say what people wants to hear. Hindi yung katotohanan, hindi yung truth. Ang mission from God, hindi na nababase sa pare. Katulad nung panahon nung unang panahon na may mga pinipili ang God kung sino mga obedient sa Kanya. Yun ang pinipili niya. Kung sino ang sumusunod sa rules niya, righteous sa paningin niya, yun ang pipiliin niya. Na maging prophet o bigyan niya ng mission. Yan. Kagaya ka na Prophet Elijah. Kina Noah. Mga ganun. Mga pinili. Yun ang mga chosen niya, pinili niya yun para sa mission. Kasi, kagaya kay Noah na lang, yun ang pinili niya kasi yun ang nakita niya na righteous in the eyes of God. At sumusunod sa rules ng God. May takot siya sa God. Kagaya kay na Abraham, o diba? Kagaya kay John, Prophet John. Di ba yung pinakain na scroll katotohanan from kalangitan? Scroll pinakain si John. At yung scroll na yon o scroll o libro, naglalaman ng katotohanan yon, truth from God. So that's why yung kinikiri niyang mission, yung kinain niya na yon, mag-reveal ng truth from God kasi nakain na, alam niya na yung truth from God eh. Yun ang sabihin sa mga tao. Yan ang mission from God, hindi na kabaliktaran. Hindi na yung sabihin ay taluluwa sa Biblia. Takot kasi yung mga ibang nagtuturo na maka-offend. No? Na magsabi ng katotohanan, kaya yung sinasabi nila ng iba na spiritual teacher, sabi natin gano'n. Takot din sila na wala na magsimba sa simbahan nila. Kaya ayaw ng tao na i-correct, warningan. At yung mission, pag kinikiri kang mission from God, you will correct people. You will warn people. Magbigay ka ng warning ka. Warning about sa impyerno, na may kalalagyan, yung mga ganon, ganito, ganyan. Doon sila parusahan ng God, yung ganyan magawain. O, diba?
Yan ang mga mission from God. Kaso lalo sa panahon ngayon, madami ang takot niyan. Sabihin niya kasi, pag ganyan ang gawin mo, yung tunay na mission from God, kagaya dun sa mga prophet, tingnan niyo ang ginawa sa mga prophet ng mga tao, kasi mga makamundo ang mga tao, makasalanan, ayaw na magbago. Kaya yung ibang mga prophet, binitay nila, tapos pinako sa krus, ganun. Pero sila, na-impyerno sila, natural. Pero yung mga prophet na sa ibang soul. Ayaw naman tao na i-reveal sa kanilang katotohanan. Sabihin lang sa'yo, ano ka, perfect. Feeling ka perfect. Feeling mo perfect ka. Feeling niya perfect siya. Mga ganun-ganun ba? Kasi ayaw na magbago. Okay, tao lang daw sila, makasalanan sila. Kaso lang pag mga ganun, klase ng tao, doon talaga napupunta sa impyerno ang kaluluwa kasi ayaw magbago. Ayaw maging mabuting tao. Ayaw na baguhin ang puso nila. They remain evil. Ako lang ata matapang masabi ng katotohanan. Kasi yan naman ang dahilan din talaga ng God kung bakit ako pinadala dito. Yan ang tinatawag ng mga sugo, no? Matapang na magsabi ng katotohanan. Courageous na magsabi ng katotohanan. Yun naman kasi ang mission ko eh. Umpisa lang ako niyan at the age of 30. At sinabi sa akin ng ganyan, umpisa ka ng mission mo, ganyan. Dati hindi ako ganyan, hindi ako nangyalap sa buhay ng iba. Yun ang totoo. Kasi wala nag-umpisa na ako ng mission ko from God. Ganyan na siya. Yeah, it's difficult. Kasi maraming tao nga ayaw ng ganyan. Ayaw na i-reveal sa kanila ang katotohanan from God. Ayaw nilang koreksyonan. Ayaw nilang warningan. It's difficult. It's real difficult. Mahirap i-carry. Ayon kay John pa, di ba? Mahirap i-carry a mission from God. Kasi you will give warnings. You will correct people. You will reveal the truth from God. So you're ready for a union with this person. Pwedeng mag-message to. Pero mabagal siya, mabagal kumilos. Pero ano to, itong tao na to, healthy, pwedeng kasi green, so generous, strong kasi may dragon dito. Pwedeng powerful din kasi sa dragon na image dito. At ginagay ito ng God para sabihin niya kung ano yung totoo. O may baka totoo yung kanyang pananalig sa God. Yung God mismo. O kaya kay Jesus Christ na Son of God. Or both. Pwede din na may tinutulungan to. Generous ang mga generous color green eh. May tinutulungan siya. Pwedeng generous siya sa pera or food or anything. Or para makapag-umpisa yung iba and then mag-grow yung kanilang income. Mga ganon. Baka nagbibigay ng pangkapital yung ganon. Tapos para makapag-umpisa na negosyo yung iba at mag-grow yun. Mga ganon. O kaya ay tinutulungan niya ibang tao para mag-grow. Ginaguide niya. Mga ganon ba, no? So,
Ako lang ata ang matapang na magsabi ng katotohanan from God. Kasi iba takot yun eh. Takot maka-offend ng kapwa nila. Takot silang, alam yung mag-retaliate sa kanila. Yung mga matamaan. Takot sa kanila. Takot sila sa takot sila sa ganti ng iba. Kasi mayroong mga tao na, lalo kung may mga demonyo sa katawan yan, gumagawa ng witchcraft at mga evil na mga tao. Ayaw lang pagsabihan, ayaw nilang i-correct. Ayaw nilang ituwid sila. Ayaw nilang warningan. Gaganti sila. Lalo mga narcissistic. May mga narcissistic eh. So yan. Ano ang iniisip ngayon ni Knight of Pentacles na yan? O 5 of Wands. Pagdating sa'yo. Curious to. Mang-spy, mag-obserba. Bantayan yung kilos mo, obserbahan ka. Magman-man sa'yo, ano pa. Naumpisahan niya na yung isagawa yung pinapagawa sa kanya ng God. Oo, naumpisahan niya na yung gawin the Holy King. Kung ano yung pinapagawa sa kanya ng God. Hindi ritual ha. Hindi, kahit parang ritual dito, pero hindi yan ritual ang gagawin niya. Pwedeng may ritual naman na offering sa God, pero yung ritual na may like witchcraft, mga ganyan, mga occult, hindi ganyan, okay? Kung ano yung pinapagawa sa kanya ng God na, ano ba itong gagawin niya? Magsasagawa na siya ng ritual. May gagawin siyang ritual. Yes. May gagawin siyang ritual. Ritual na offerings sa God. Yun ang gagawin niya, offering sa God. No? May offering siya. Kagaya sa guys, sa merong ginagawa ito ng God. No? Pero hindi yan ritual na kagaya ng occult. Hindi yan ritual na kagaya ng witchcraft. No. Ritual yan kagaya ng mga ginagawa ni na Abraham, ni na Moses. Merong offering sa God like goat. Or meron silang ganon. Di ba sa Israel ganon? Meron pa nga na heifer, red heifer, yung gagamitin na sa ritual para offering sa God. Kasi mag-umpisa sila ng temple. Yung mga ganon pa na klase ng ritual, may offering sila sa God. Kasi, basta ganon yun. Ayan ang gagawin niya. Hindi ritual na witchcraft ha. Hindi ha. Walang spell yan. Okay, walang spell. Kumbaga, yan ay ritual na offering sa God. Okay. Yan, ganong klase ng ritual. Offering sa God. Mag-offer sa God. You know. And para maging stable, panatag na yung isipan niya. Hindi. Yung, kumbaga maging, parang walang problema walang balakid, walang problema sa gagawin niyang action towards you. Yeah, para guided siya, supported, and protected sa gagawin niya towards you. Para walang maging problema, para hindi magkaroon ng difficulty, hindi siya mag-struggle, hindi siya mahirapan sa gagawin niya towards you. Okay? Yan. Kaya may offer siya sa God. Ano kaya ang offer niya sa God? Pwede kayo yung manok. Wow, yung manok. Ay, nakakasumahayop pagkatayin. Kadalasan yung mga goat, mga baka, kagaya sa Israel, di ba baka yung offer nila. Ano?
What's with the Two of Cups na separate? Yung hindi siya positive, yun ang na-separate na sa kanya para ma-separate na din sa kanya ko. Kaya gumagawa na siya ng ritual, o umpisa na, o gagawa na siya ng ritual. Guys, Israel ba? Na mag-offer, magbigay ng offering sa God. Yan, gano'n. Kagaya sa Israel, may ginahan silang ritual eh. Nag-offer sa God, gaya na ginagawa ni Moses, ni Abraham, sa mga iba. Sinuwa din ata. Basta gano'n. Sinuwa. Gagawa yan ng ritual na offering sa God. Panalangin lang yan. Tsaka, yung may offer. Sunugin sa, yung offer. Like, baka, o heifer, or lamb. Yan. Yan ino-offer. Pero kawawa yung hayop. Naawa lang ako. Kawawa. Ayan, ganun yung sinaunang panahon pa eh. Yung mga guys, yung ma-separate sa kanya, yung hindi siya mag-succeed ba? No? Yun ang ma-separate sa kanya na hindi siya nagsasucceed, yung mga atake sa kanya, para ma-separate sa kanya, para hindi na makapang-atake sa kanya, mga ganun, para hindi na siya matablan, para wala na maging problema, no? Sa gagawin niya action towards you, kasi yung may evil forces, kunwari, kung meant kayo para sa isa't isa, and this union is sacred, yung maging union nyo, divinely guided, at may purpose ang God sa inyo, o kaya kayo pagsamahin, against ang mga evil forces, against ang mga kampo ng kadiliman. They're against sa plano ng God, no? So, at syempre na-atake, gumagawa ng mga deceit yan, yung mga evil forces sa kampo ng kadiliman. Ten of Cups. Para ayun, makasama ka na niya, bubuo na kayo ng pamilya, magkaanak kayo. At mamuhay ka ng contented, fulfilled, peaceful. Kahit siguro para sa kanya, simpleng buhay lang, pero maging masagana yung buhay niyo, prosperous. Na kapiling ka na niya. At para hindi na siya yung nag-aantay lang, no? Hindi siya natitingga. Kasi mabagal, kasi may deceit dito eh. May gumagawa niya ng pang-atake, may evil forces siguro. Para hindi na makapunta sa kanya yung siguro mga attacks ng Queen of Pentacles, yan ba? Mga attacks, para hindi na makapag-take na action itong mga gustong pumigil sa kanya. Para maging stable na sila. Siyempre pigilan ng God, halangan ng God. Baka mga evil forces, witches or wizard, para meron ng kung sakali ma-atake man sila, hindi na makarating sa kanya, no? Hindi na maka-penetrate, hindi na makapasok sa kanya, kasi may boundary, may harang, may shield, may protection ng God. Yun ang purpose ng ritual niyang gagawin, na mag-offer ng na may offering siya sa God, yung ganong ritual. Pero hindi yun witchcraft, hindi occult yun, hindi yun yung gagamit ng spell, kasi yan ay ritual lang siya, panalangin sa God na may offering. Yan, kagaya dun sa ginagawa ng mga taga-Israel, at yung gagawin nilang ritual na mag-offer na sila ng red heifer sa God, kasi mag-umpisa na sila na mag-construct, na magawa ng third temple, yung gano'n. So yan, ito na lang for collector.